Ito naman ang talakayan ng issue ng bayan kung saan kasama ang boses ng mamamayan. Handa raw si Colonel Raymond Lachica na humarap sa impeachment trial ng pangalawang Pangulo para isiwalat ang katotohanan sa publiko. Masasagot na ba ang mga tanong na gumugulo sa isip ng taong bayan hinggil sa paggastos ng Vice-Presidente ng Kaban ng Bayan? At kaugnay niyan, makakausap po natin si House Prosecutor Representative Terry Ridon. Magandang umaga po. Magandang umaga. Maraming salamat sa pag-imbita. Congressman, ano po ang masasabi ninyo sa pahayag po ni Colonel Lachica na he is prepared to tell the truth if he is lawfully called? Ginagalang naman natin yung pagtingin ni Mr. Lachica, no? Pero ang totoo naman ho, napatunayan na po ng prosecution yung pong confidential funds misuse, no? Kahit nung po nga sinalang si Miss Acosta, kung saan tinuro po rin sa Acosta, na talagang inutusan siya ni Vice President Sara Duterte na ibigay po yung pera mula sa kanya papunta kay Mr. Lachica. So, lahat ng iba pang mga testigo pagkatapos po nito. Kasama yung kung testimonya ni Mr. Lachica, pandagdag na lang po. Dito sa pagtuturo po ni Ms. Acosta kay Vice President Duterte. Kong Terry, ang sabi po ni Attorney Cayosa, dati pong IBP President, parang magiging risky daw para sa prosecution team kung papaharapin po itong si Ginoong Lachica. Ano po bang masasabi nyo rito, Kong? Well, nasa listahan pa din naman si Mr. Lachica, no? So, ibig sabihin, pwede pa rin yung pagpasyahan ng prosecution na isa lang po siya, hindi. Pero ang totoo, nakadepende po yan doon sa mga iba pang mga testigong mauuna sa kanya, no? Kung talagang tingin namin, halimbawa, pagka sinalang po yung NBI report, pagka sinalang po yung TSA report, no? Para pakita ho yung mga peking mga pangalan, peking mga pirma, baka hindi na kailangan yung pong dagdag pong testimonya ni Mr. Lachica. So, Kong, linawin ko lang po, leaning towards po ba ang prosecution na hindi na pong pasalangin itong si Mr. Lachica? Wala naman nung ganun pong tunguhin. Ano? So, ibig sabihin, lahat ng iba pang mga testigo, katulad ng iba pang mga binanggit ho natin para sa NBI, PSA, lahat po sila on deck pa rin hanggat sabihin ho officially ng prosecution na wala na o tapos na yung pong paglalahad po dito sa particular na article po na ito. Okay. Kung sa panayam po namin kahapon, sinabi po ni Congressman Joel Chua na posible daw pong masampahan ng malversation case sina Ms. Gina Acosta and Colonel Lachica. What can you say about this, sir? Tama ko si Congressman Chua, pinanawagan na rin po natin ito kahapon sa ombudsman na magandang either mag-resume or magbukas pong muli ng inquiry ang ating pong ombudsman dito sa malversation po through confidential funds misuse. At sakot dyan, siyempre, si Mr. Acosta, si Mr. Lachica, at siyempre, dapat si Vice President Duterte kasali po dyan. Kasi nga, talaga pong siya yung nagutos dito pong maling paggamit ng confidential funds. Okay, Kong Terry, ang Malacanang po, nakikita parang sapat na daw yung inyong ebidensya para makonvict po si VP Sara dito po nga sa usapin po ng confidential funds. Ano po ang masasabi nyo rito, Kong? Papaikli ba ang trial? Kasi parang nakikita parang sapat na raw yung ebidensya naman ng prosecution. Well, syempre, pinapatupad naman ho natin itong impeachment proceeding nang syempre di nakaasa doon sa pagtingin po ng palasyo, no? Pero ang totoo naman ho, mabibigat ho talaga yung mga testimonya, yung pong mga naipakita ho natin itong nagdaang mga araw. So tama din ho sila sa isang bahagi na talaga kailangan pong maghabol nito pong defense, no? Para mapakita ho nila na talagang wala akong kasalanan yung pangalang Pangulo dito po sa bagay po nito. Pero Kong, marami nagsasabi, mabigat na nga daw kasi yung ebidensya ng prosecution. Pinakawalan nyo na ba yung ika nga tinatawag na knockout punch dito po sa trial? Antayin ho natin. Kasi meron pa hong iba pang mga article katulad nung sa bribery at sa unexplained wealth. Tingin ko yung knockout punch baka makita ho natin dun sa mga article po na yun. So wala pa, hindi pa ito yung knockout punch ng prosecution, sir?
Wala pa. May mga, actually, doon sa unexplained belt, ay inaasahan natin na bahagi po doon. Marami po doon, hindi pa ho nalalaman ng ating pong mga kababayan, hindi pa ho natutunghayan ng ating pong bansa. Ayun. Kung any thoughts about sa lumutang po sa impeachment trial na wala raw pong resibo sa pagbili ng mga food and medicines sa confidential funds ng BICE? Dahil yan, so mayor po yun kasi nakakatawa na nga yan, nagbigay ho ng pera para sa medicines, tapos yung po nga pinagbigay, yung inaasahan bumili po ng medicines. No? So, at syempre, kung bumili ng medicines, ang susunod pong tanong, okay, o di na sa yung OR mo, official receipt mo, para sabihin talaga na medicine ang ipinambayad mo. Kasi nga, pagka hindi mo ipakita yung official receipt, di malinaw ho na ipinera ho talaga natin yung pong pera na yan. Okay. Kung ano pong aasahan ngayon pong araw sa pagpapatuloy po ng paglilitis? Siyempre, yung pong cross-examination, Mr. Ortonio, at yung mga pagtatanong ng ating pong Senator Judge sa kanya ay hopefully matapos for the entirety of the day para next week ibang testigo naman po ipinag-usapan. Kung meron lang ako bonus question sa inyo, okay lang po ba? Meron kayong may pinost kayo na natutulog sa inyong sa Facebook, meron kayong pinost na natutulog. Ano po ba tungkol dito? Oo, kasi siyempre, ang pinagkakalat po ni former Secretary Panelo, hindi daw siya natutulog sa paglilitis, no? Kasi siyempre, nasita siya, no? Ang dami yung sinabi doon sa mga tao tungkol sa, na nagpapatupad ng laban ng prosekusyon, na dapat magpahinga na. Talagang hinanap po namin na, well, baka si Secretary Panelo dapat pong magpahinga. Lalo tigit para siya naman natutulog sa paglilitis. Okay. Maraming salamat po and good luck mamaya po, House Prosecutor Terry Redon. Thank you, sir. Maraming salamat. Pagandang umaga.